91W na sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at ang habagat ay sasabay rito. Kaya ang bansa makakaranas ulit ng mga ilang ng localized thunderstorms sa ilang bahagi ng kalurang bahagi ng Luzon hanggang sa Luzon, pero yung epekto ng habagat ay hindi na ulit masyado mararamdaman. Epekto ng monsoon trap sa bansa, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Luzon hanggang sa Luzon, maging sa bahagi ng Visayas. Northeasterlies, nakikitaan na sa hilagang bahagi ng Taiwan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, September 24, 2023. Ang oras natin boys from umaga ay alas 10:51 na ng umaga. Well, balik uli sa natural na weather conditions ang bahagi ng Luzon kasama na ang Central Luzon at Metro Manila. Yung mga pag-ulan, epekto kahapon ng nagsamang o magkalapit na low pressure area sa bansa ay na-dissolve na rin itong C90W. At C91W kasi ay nasa labas na po ng ating par, gaya ng ating report kahapon. Kaya yung epekto ng nahatak nitong mga ilang southwest monsoon ay unti-unti na namang lumalayo at nawawala sa bahagi ng kalurang bansa. At sasabay ito sa trough na dala nitong C91W. Na gaya na aking analysis kahapon, ay may maliit na chance nga itong magiging tropical depression paglapit ng bandang Hainan sa China. So sa bahagi ng yan, sa may bandang Vietnam at China ay makakaranas sila ng violent rain showers, pero sa ating bansa ay unti-unti na namang babalik sa normal. At dahil dyan, medyo natatrap ulit ang ating mga air pollution sa himpapawid. At nakikita natin sa ating live CCTV snapshots ay yung ating air pollution, medyo mababa pa rin ang altitude dito. So mukhang yung smog ay mukhang nakokolekta at naiipon na naman dito sa bahagi ng lower altitude natin. Kaya asahan po ang unti-unting pag-accumulate na naman ng pollution dito sa Metro Manila mga folks, at asahan ang hazy na lagay na naman sa atin. At mga pagkulag at pagkilat ay so far medyo lumalayo ito, sumasabay kasi ito sa pinakamalawak na trough na ito ni 91W. Makikita ito sa may bandang kanluran ng extreme northern Luzon, diyan sa may bandang Ilocos Norte of coast. At so far wala naman sa loob ng kalupaan ng ating bansa. Medyo mayroon lang sa parting Bicol region at ilang bahagi ng Quezon province, pero at least maliliitan at ilan-ilan na lamang ito dahil kumakalma na uli yung monsoon trap. Although affected pa rin tayo ng monsoon trap ngayong araw mga folks, pero hindi ito singlala kahapon. Sa ating current conditions ay yun nga, overcast, gloomy, with mahangin at hazy pa rin po ang ating inaasahan at mostly cloudy ang iila dito sa Metro Manila mga folks. So medyo magkakaroon tayo ng maulap, makulimlim, pero medyo hazy po tayo at kasabay ng medyo pagsikat ng araw. Dahil medyo pantay na po ang haba ng araw at gabi ngayong araw at unti-unti na lang nadadagdagan ng 1 minuto ang haba ng gabi, unti-unti ay makakaranas tayo ng medyo pantay na araw mula ngayon. At makikita natin ng ating lagay ng himpapawid ngayon ay medyo makakaranas ulit tayo ng humid na lagay ng panahon, lalo na dito sa Metro Manila mga folks dahil nag-accumulate kasabay ng monsoon trap at matinding sikat ng araw. Sa lowest temperature na natala na kay weather station kaninang 6:01 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 26.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo comfortable, although medyo considered alinsangan pa rin ito at 29 degrees Celsius kahapon ito ng 4:13 PM. At may kukonsider na comfortable na ito sa amin sa Caloocan City. At dahil dyan mababa rin ang asahan nating heat index na nasa 35.6 degrees Celsius lamang kahapon. Pero kung tatabi natin sa heat index nationwide, wala kay pag-asa, ay nangunguna lamang sa may pinakamataas na heat index ang Hinatuan, Surigao del Sur at 43 degrees Celsius. Pero may kukonsider na mababa pa rin yan kung titingnan natin
at sa loob ng buong bansa ay according kay Pag-asa ay nasa 42 degrees Celsius. So pangalawa lamang ang halos pangatlo lamang kami sa Caloocan City na nasa 35.6 degrees Celsius na init pandama. So medyo comfortable ang ating mga naging temperatura mula kahapon dahil nagkaroon nga po ng malawak mga pag-ulan. Sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna po sa maalinsangan ang Hinatuan nga na nasa 34.5 degrees Celsius, kaya mataas ang kanilang heat index. Sa lowest temperature sa Baguio City ay stationary lamang at 17.8 degrees Celsius. Sa inulan naman, ang Science Garden sa Pag-asa Office ay inulan na umabot sa 109 mm ang total rainfall sa kanila to 115 mm kahapon. Since kahapon po yun. Pero sa amin, kahapon nakapagtala kami ng total of 157.2 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Ito na ang pinakamalaking inulan sa amin sa Caloocan sa loob ng buwang ito ng September. And the rest ay wala pong naitala na umabot man lang sa lagpas 100 mm ang naitala na kay weather station ngayong buwan ng Setyembre. So ito pa lamang ang pinakamataas na naitala na kay weather station mula kahapon. Pero sa loob ng 7 araw ay nanatili pa rin mababa ang aming average rainfall ay nasa 45.9 mm lamang ang total rainfall namin sa loob ng 7 araw. So ibig sabihin lamang yan sa buong buwan ng September ay tumuta lamang kami ng 456.9 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, medyo below normal pa rin ito. Halos near normal ang total rainfall sa amin sa Caloocan. So, ikukumpara natin nitong last month na total average ay halos 184.4 mm pa ang difference ng average nito para maglapit sa total rainfall gaya last month. So, may tuturing pa rin itong halos near normal ang total na ulan sa amin sa Caloocan dahil sa nangyaring malakasang ulan kahapon. Sa outside humidity ay nasa mataas pa rin po at 77% ang outside humidity natin pero wala tayong naitalang pagbaba o pagtaas o stationary constant since last hour. Ang ating atmospheric pressure medyo bahagyang katamtaman pa rin at 1,008 hectopascals to 1,009 hectopascals at steady ito since last hour. So inaasahan natin sa hapon o sa gabi ay makakaroon pa rin tayo ng senaryo ng mga localized thunderstorms mga poksa hanggang sa matapos ang onset ng ating habagat season. Anytime na lamang yan within mula kahapon all the way hanggang sa susunod na linggo or sa unang linggo na po ng Oktubre. So take note po yan. Antayin na lamang ninyo ang anunsyo niya ni Pag-asa. Within that days ay magde-declare na ng ends of onset si Pag-asa. Then may nakikita na nga tayo na ilang northeasterlies bahagya sa northern part ng Taiwan na ating i-report maya-mayang konti. Sa ating high tide and low tide ay so far ay may 2 hours and 30 minutes tayo o 38 minutes para mag-low tide. So kasalukuyang nasa high tide sequence tayo, napa-low tide. So, mukhang bumaba pa po ang level ng tubig ngayon. At siguro naman ngayong umaga o kanina ay nakapag-harvest na po ang ating mga maliliit na mangingisda sa may pampang ng Manila Bay. At maya-maya ay lalayo kayong muli ng konti dahil bumababa po ang level ng tubig dyan sa pampang ng Manila Bay. So, take note yan mga folks. Sa Almanac ay sumikat ang haring araw kanina 5:45 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:51 PM. At ang ating waxing gibbous na po at 65% illuminated. Ang pagsikat ng buwan ay mamayang hapon, 1:43 PM po sisikat ito. At lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw, 1:10 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito ng Lunes, sinasahang mga mauulap at hazy pa rin ang aasahan nating lagay na panahon. Although katamtaman ay may chance pa rin ng pag-ulan at 100% anytime dahil sa accumulation at embedded ng monsoon trough. At ganoon din bukas, stationary gaya kahapon. Kaya take note yan mga folks. Ang highest temperature forecast sa dalawang araw na ito ay 31 to 30 degrees Celsius. At lowest naman ay nasa 26 to 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na analysis sa ating satellite imagery. Makikita po yung embedded ng monsoon trough extension mula kay 91W na nasa labas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan.
Yung monsoon trough na yan ay magpapaulan po sa iba't ibang bahagi ng northern part ng Luzon, lalo na sa may kalurang bahagi ng northwest Luzon, kasama na ang buong Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang sa may La Union. Siyempre kasama na ang buong bahagi ng Baguio, Central Luzon, Pangasinan at Zambales. Dahil malawak po ang extension niyan, ay magkakaroon pa rin mga kalat-kalat at pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog mag-isa silang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa bahagi ng Isabela at bahagi ng Aurora Region. At mula sa may Central Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Bulacan at Metro Manila, although magiging maulap ang lagi ng panahon, scattered rain showers lamang ang aasahan nating forecast niyan nitong maghapon kasama ang Metro Manila at bahagi ng southern part dyan sa NCR kasama na ang Laguna, Batangas area sa Calabarzon. So magdala lamang ng pananggalang sa ulan ngayong araw mga folks. Anytime dahil sa sequence ng ating malawakang monsoon trough ay magpapaulan anytime maghapon sa areas na yan. At sa bahagi ng Southern Luzon, syempre kasama ang bahagi ng Bicol Region, kahit hindi na natin masyado isa-isahin, ay maging sa kanyang heavy rain potential, magiging scattered po ang aasahang biglang moderate and some heavy rain showers mula Camarines Norte, Camarines Sur, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Damay na rin ang Catanduanes Island. Kita naman sa ating satellite imagery yung lawak ng extension trough na yan ng monsoon trough natin. At makikita sa bahagi, kasama na ang bahagi ng Mimaropa mula sa Mindoro areas. Nasasakupan yan ay asahan po, magiging scattered rain showers po, magiging makulimlim po, mostly cloudy ang ating magiging maghapon, kabilang na ang Coron at dyan sa may bandang Puyo, all the way hanggang sa bungad ng Puerto Princesa. Pero sa bahagi ng kaluran ng Palawan, magiging maulap po ang parte diyan. So isolated rain showers din ng iral, may mga localized thunderstorms. Ingat na lamang po. At sa kabuuan ng Palawan ay lalo na sa may bandang eastern portion sa Palawan, although magiging katamtaman ang lagay ng diyan, ay magiging forecasted isolated rain showers din at may mga pagkulog at pagkidlat. Although hindi na ito singlalagaya kahapon. Magdala lamang ng pananggalang sa ulan at ingat sa medyo pag-alon dahil medyo may southwesterlies na umiiral dyan sa parte na yan ng kaluran ng West Philippine Sea na hindi masyado naglalapit na sa kalupaan ng bansa dahil sumasama na ito sa portion ni 91W dahil patungo na ito sa babandang Hainan, China. Sasama yan yung ating southwesterlies na yan o nung habagat. So hindi na natin masyado mararamdaman yan sa buong kalupaan ng bansa itong southwest monsoon. So huwag masyado magpanik dahil magkakaroon man tayo ng pag-ulan ay hindi masyado ramdam dulot ng habagat kundi yung monsoon trough na nag-e-extend nga po hanggang sa may extreme northern Luzon hanggang sa bahagi ng kalurang bahagi ng Visayas at portions ng Eastern Visayas and Mindanao. So medyo alanganin at yung embedded ng surface trough kasi sa may silangan ng Mindanao at Visayas ay patuloy din ang pag-ulan. So kuulitin natin ang bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang bahagi ng Marinduque, mapaislaman yan ng Romblon, kasama hanggang Masbate, western portion ng Visayas, central at eastern Visayas, ay puro scattered rain showers po ang iirala. Pero sa may bandang west portions ng Visayas ay medyo may mga kalat-kalat po na may ilang moderate and heavy rain showers. So ingat na lamang po, lalo na sa Panay Island at Negros Region. Makakaranas po kayo dyan ng ilang heavy rain showers ha. So ingat na lamang po, maging sa taga Iloilo at Guimaras ay isahan ang mga scattered na mga ilang moderate and heavy rain showers. Ingat na lamang sa potential na pagbaha. Pero mula Central Visayas hanggang Eastern Visayas ay magiging scattered rain showers din po, isolated at traffic ang magiging kondisyon. So dynamic po mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga light to moderate showers. Ingat na lamang sa mga maliliit na bahagi o bayan dyan na makakaranas ng malakasang pag-ulan na although pabugso-bugso lamang ito, ay ingat pa lamang po sa potential na pagbaha. Pero mas madalas po, medyo magiging light to moderate showers lamang ang magiging pag-ulan. So take note dyan mga folks. And lastly, sa bahagi ng Mindanao ay mas makakaranas muna ang bahagi ng northeastern part ng Mindanao sa Surigao area. So ang isla man yan ng Siargao at dyan sa bahagi ng Siargao Islands at paligid ng Surigao del Norte ay makakaranas po kayong mga ulap na himpapawin pero typically mga light to moderate showers at mangilan-ngilan lamang ang heavy rain showers depende sa galaw nito ng extension ng monsoon trough nito na maaring mag-embedded into intertropical convergence zone or na mas lumayo na itong C91W. So, yung embedded ng monsoon trough extension na yan ay magiging intertropical convergence zone na naman yan kung sakali.
Kaya asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan mula Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur at sa buong halos silangang bahagi ng Mindanao mula Hinatuan hanggang Katiil at Bislig. Ingat na lamang mga folks. Kasabay na ang magiging maulap sa Compostela Valley at Agusan del Sur. So ingat na lamang. Pero sa bahagi ng Davao Region, kung titingnan natin ang malapitan sa Himawari para sa mas detail, kung sakaling anuman areas na uulanin sa Davao Region, ay makikita natin na ilang bahagi lamang ng Davao Region magkakaroon ng maulap na himpapawirin at mga ilang malilit lamang na kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog. So damay na ang Davao City, Samal Island, hanggang sa extended na ng panutukan at pababa na po ng Lubon at Gobernador Generoso. So magiging mga insignificant lamang na mga pag-ulan. So ingat na lamang kung sakaling mamayang hapon ay makakaranas kayo ng mga isolated rain showers, ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Dahil pinapakita sa ating wind extension forecast ay magkakaroon po ng mga pagkulog at pagkilat pagsapit ng hapon o gabi, maging ng madaling araw. Kung sisilipin natin mula sa forecast ng windy, kung titingnan natin yung extension forecast nito, gamit ang ating localized thunderstorm forecast, pagsapit po ng hapon, kung titingnan natin ay makikita nga po ang bahagi na ito ng eastern portion sa Mindanao ay magkakaroon ng mga kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Siyempre, automatic ang buong bahagi ng Visayas at Southern Luzon ay patuloy na magkakaroon ng mga scattered rain showers dahil nga po sa extension ng monsoon trap na nag-extend nga po dahil nga po dito kay 91W na patuloy na kumikilos pa kanluran papunta na ng mainland o Hainan dyan sa may southern part ng China. Damay na rin ang parte ng Vietnam niyan, automatic mga folks. At kung sisilipin naman natin ang computer-generated tropical cyclone sector ngayong araw, makikita natin ay dissipated na nga po itong C90W dahil very insignificant na talaga ito at nanatiling surface trap lamang. So yung remnants na lamang niya kahapon ay nagpaulan sa bahagi nga po ng Metro Manila at bahagi ng Aurora Region. At itong C91W ay patuloy pa rin na kumikilos pa kanluran. Samantala, si 92W nga na ating nai-report na kahapon sa Facebook page ay malayo pa naman ito sa bansa at yun nga ay kung titingnan natin ay sa may bandang Guam na ito ngayon nakaposisyon. At ayon sa ating forecast kahapon, may pinapakitang senaryo na medyo kakanluran ng kilos nito pagtawid nito ng Guam at may chance pang pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility by September 26 o 27, 2023. Ayon yan sa forecast. Sa ngayon ay as of 11 o'clock ngayon ng umaga ay wala pa rin significant na pinapakita pero yung kanyang central atmospheric pressure ay nasa 1,004 hectopascals na po. So may maliit na chance pa na magkakaroon ito ng improved condition dahil nga po mainit po ang karagatan dyan sa may dagat Pasipiko na nakapaligid sa Guam. So may chance ang magkaroon ito ng rapid intensification. Kaya pananatili natin siyang oobserbahan dahil may malit nga po na chance ito ay papasok ng ating PAR sa mga susunod na araw o by September 27 approximate ahead of time po yan. Pero kung titingnan natin yung forecast gamit ang ating global cyclone assessment o tropical cyclone assessment monitoring, ay nanatiling mataas yung kanyang anomaly dito sa may bandang Guam. Ayan po. Pero very shallow at kalat-kalat po ito. Samantala ay kasunod niyan ay mayroong bukod kay 92W ay nanatiling medyo may shallow din sa may bandang border ng ating PAR. Kaya obserbahan natin yan kung magkakaroon pa ng existence o may panibagong invest tayong mabubuo. Very insignificant o very disorganized pa po kasi ito. So kung sakaling tumaas ito, ay posible maging C93W ito. Pero obserbahan pa rin natin dahil extension po yan ng monsoon trap mula kay 91W. So titingnan na lang natin folks kung itong area na ito ay magiging bagong invest. Sa ngayon ay mataas ito at nasa 50 to 60%. So candidate na po siya as bagong invest kung sakali. At kung itaas man ito ng aking tropical cyclone sector, posibleng tawaging C93W. Pero sa ngayon ay C92W muna ang ating binabantayan na nandito sa may surrounding paligid ng Guam. Kaya titingnan na lang natin kung ito ay papasok nga ng ating PAR. Kung pagbabasehan naman natin ang Global Spectral Model, ayan nga po, pinapakita itong C92W ay kikilos pa kanluran at may chance nga po pumasok na ito ng PAR by September 29 na. So medyo nabago yung kanyang approximate ahead of time na September 29
halos papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility na. Ayan yung pinapakita dito. At meron tayong namamataan sa may bandang southeast ng Mindanao na may isang shallow circulation dito sa malapit sa may bandang Indonesian region. So titingnan natin kung embedded yan ng Intertropical Convergence Zone o manatiling isang shallow circulation. Kung titingnan naman natin ang mean sea level pressure, yung significant itong C92W ay nakikitaan na mababa bago ito pumasok ng PAR. So pagpasok nitong ng PAR, gaya ng aking report kahapon, ay maaari itong mag-dissolve na lang bigla pagtungtong ng ating PAR by September 29. According dito sa pinapakita ng bagong latest ahead of time, makikita na nasa 1,008 to 1,004 hectopascals ito habang nasa labas ng PAR. Pero pagtungtong nitong ng PAR, by approximate nga, may mga September 27 to 28 or 29 ay bigla itong magkakaroon o magko-collapse yung kanyang sirkulasyon. So titingnan na lang naman natin mga folks kung ito ay magtutuloy-tuloy na mag-enhance or mananatiling isa lamang siyang shallow trough na hindi mabubuo o magiging isang active low pressure. So, obserbahan pa rin natin yan till September 26 to 29, 2023 mga folks. Sa ngayon, maliit pa ang tsansa nito na magiging isang ganap na bagyo dahil nga po sa very insignificant pa yung kanyang sirkulasyon. Pero kung pagbabasa naman natin ng mga computer models mula kay GFS at ECMWF, ay nakikitaan nga natin na medyo nag-a-aggressive siya paglapit dito sa bahagi ng border ng PAR. So, kung magtutugma-tugma yan, kahit kay ECMWF, kung magtutugma-tugma ang mga forecast niyan hanggang bukas o these coming weekdays, ay malalaman natin kung magiging significant na magiging isang ganap na bagyo. Sa ngayon, very erratic pa yung mga forecast ng mga computer models. Medyo hindi pa magkakatugma masyado si ECMWF at GFS. Pero oras na magtugma-tugma ang mga yan, ay magkakaroon tayo ng significant na analysis na may maliit nga na tsansa na magiging isang ganap na bagyo ito. Sa ngayon, within 24 to 48 hours ay maliit pa o wala pang significant ito na magiging isang ganap na bagyo sa ngayon. Although aggressive ang ipinapakita ng mga computer models nito pagkatungtong ng border ng PAR sa ating bansa. So, obserbahan muna natin mga folks at mag-update ako sa aking Facebook page para sa mga further changes. Kay NABGEM na which is mas agresibo ay halos hindi rin nakikitaan na significant na pag-enhance itong C92W sa ngayon. So, well, kung sakaling man mag-dissolve yan pagkatungtong ng ating PAR, ay magiging good news ito. At least kahit papano ay hindi magkakaroon ng malaking significant na impact sa bansa kung sakali. At hindi na ito masyado pa-enhance ang ating southwest monsoon kapag ito ay humina pagkatungtong ng PAR this coming weekdays. So yan ay ating tututukan pa rin until September 26 to 29, 2023. At dahil sa mga tuloy-tuloy na senaryo ng mga pag-ulan, ay asahan pa rin nakataas ang General Flood Warning Advisory mula sa data feed ni Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng Luzon, dyan sa bahagi ng Pangasinan, La Union, hanggang dyan sa bahagi ng Angeles, Olongapo at Bataan. Sa may silangan naman mula sa kabuang areas ng Quezon Province, kabilang na ang bahagi ng Polillo Island. So halos buong Quezon Province po ay nakataas ang flood warning at bandang Quezon City. Ayan, pinapakita. Kasama na ang San Mateo at Antipolo. Sa bandang Cavite naman, nakataas din daw mula General Trias Cavite, Naik, ay posibleng nakataas din sa General Red Flood Warning ang posibleng bahain daw dyan according sa data feed na ito. And the rest ng Mimaropa, nakataas po sa General Red Flood Warning daw na posibleng bahain. So take note yan mga folks. Ingat na lamang kung sakaling magkakaroon ng malakasang pag-ulan ng medyo tatagal at least more than 30 minutes. Kapag ganun po ang naging senaryo, ay maging alisto na po tayo sa mga posibleng pagbaha. Sa ulat lindol ay dahil sa naging silence po ang ating seismometer ngayon ay nakadetect ng mas below 5 magnitude o below 4 magnitude ang aking seismometer. Since kaninang bandang mga 6:03 o 6:04 AM ito kanina. Nagkaroon ng sunod-sunod. Then after 6:03 o 6:02, mga 6:42 AM ay nagkaroon ng malamang aftershocks ito na paglindol. So medyo mahina pero medyo intensity 2, intensity 3 po ito dahil na-detect dito sa akin sa Metro Manila. Kung sisilipin natin, ay yan po ay sa bandang Masbate according kay PBOX. Una ay magnitude 4.7
at yung aftershock niya ay sa bahagi ng same pa rin sa location sa may bandang Masbate pa rin, sa may silangan ng Masbate, nasa magnitude 3.9. Malamang ito yung 6:21 at 6:40 AM. Ito po yun. So, sa mga taga Masbate, mukhang medyo magalaw po ang ating tectonic plates dyan mga folks. So, medyo alista po kung sakaling magkaroon uli ng kasunod na aftershocks dyan sa silangang bahagi ng Masbate. Ang epicentral depth nito medyo mababawa, medyo shallow at 11 kilometers lamang ang lalim. So, take note yan mga folks sa mga kababayan natin sa Masbate ay alisto na lamang. Although mababa ang tsansa o maliit ang potential damage dito sa mga structures, pero maging alisto na lamang po dahil mukhang gumagalaw po yung ating tectonic plates dyan mga folks. Sa total rainfall averages sa month of September, mukhang nanatiling way below normal pa rin na mapag-ulan. Pero sa bahagi nito ng bandang Apari at bandang northern part ng Cagayan, medyo nag-above average rainfall. Pero maliit lamang na portion nito ng bayan dyan, ang medyo nag-above average rainfall. At nagkaroon lang na halos normal ang parte nito ng bandang Central Luzon. Ilang portions ng Metro Manila, halos nagni-near normal po ang ulan dyan. Pero hindi pa rin po yan sapat. Pero pagdating sa Bicol region, ay take note yan mga folks napakataas po ng ating drought index dyan at dry spell Ayan po, kung titingnan natin. Ito ay for the month of September na ito nanatiling mataas po ang halos buong areas ng Bicol region na nakataas po sa into mild o to violent ang napakataas na drought index dyan. So, yung mga LGUs natin, pag-aralan na po at planuhin na po ang posibilidad na tagtuyot sa area ninyo sa Bicol region ilang mga nakaraang buwan ko po yan sinasabi na mataas po ang potential of dry spell at drought dyan sa bahagi ng Bicol region. At yung pag-ulan mula ngayong month of September na nanatiling way below normal po ang pag-ulan. Kahit tingnan nyo po kay Pag-asa ay ganun din ang magiging data sa kanila na tugma dito sa aking automatic monthly rainfall na nakastack na po ito. So, since real time po kasi ito, kaya mako-compare natin sa mga nakaraang buwan sa data ni Pag-asa at makikita na natin na tugma naman na ang forecast sa kanila na mataas ang dry spell sa Bicol region. So, sa mga taga-LGUs natin dyan sa Bicol region, paghandaan at pagplanuhan na po yan. Dahil hindi po talaga biro yan, mukhang napakataas ang level ng drought index sa inyo dyan sa Bicol region. Since September 22, makikita natin, konti lamang ang naging pag-ulan sa bahagi ng Camarines Norte at ilang bahagi ng Bicol region. So, hindi sapat ang naging pag-ulan dyan. At yung ating vegetation, makikita natin sa bahagi ng Bicol region ay mababa, sobrang baba na po ang chances of vegetation index sa Bicol region. So, paghandaan yan mga folks. At narito naman natin 3-day to day weather forecast para sa araw ng linggo ito, September 24, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, September 24, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto niyo malaman at lalo na sa lagay ng ating panahon at sa galaw ng ating mga tropical cyclone, tropical depression systems natin na hindi natin malaman kung ano ang magiging kahihinatnan ng LPAs na ito at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.